Magandang araw sa inyong lahat at sa iyo rin, Sasha. At lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Ako, si Ma'am Shane, na nagpapaalalang ang kaalaman ay nandyan lang. Basta't makinig ka lamang. At ako naman si Sasha, na nagsasabing ang batang palatanong ay marunong. Makakasama ninyo kami upang pag-aralan at madagdagan pa natin ang inyong kaalaman sa Araling Panlipunan. Siguruhing hawak nyo na rin ang inyong lapis at papel. Tara, samahan mo kaming mamasyal sa ating komunidad. Dali! Excited na ako! Teka, ano ba yung komunidad? Alam nyo ba yun? Mamaya ko sasabihin yan, Sasha. Ikaw, ako, tayong lahat ang isa sa mga bumubuo sa komunidad. Ang tawag sa atin ay mamamayan. Mamamayan na nakatira sa komunidad. Nabibilang rin tayo sa isang pamilya na siyang nagpapalaki at nag-aalaga sa atin. Pero bago yan, atin munang alalahanin ang mga natutuhan ninyo noong kayo nasa unang baitang pa lamang. Kung paano nga ba pinangangalagaan ang ating komunidad, tahanan, paaralan, at kapaligiran. Tingnan mabuti ang larawan. Ano ang ginagawa ng batang babae? Ginagawa ito pagkatapos nating kumain. Kung ang sagot mo ay magaling, siya ay naghuhugas ng pinggan. Isa itong gawain sa tahanan na maaari mong gawin. Kayo, tinutulungan niyo bang magligpit at maghugas ng pinagkainan ang inyong tatay at nanay? Kung opo ang iyong sagot, tama yan. Mahalagang tumulong tayo sa gawaing bahay. Tanda iyan ng mabuting bata. Ano naman kaya ang ginagawa ng lalaking nasa larawan? Isa itong gawain kapag tapos na ang klase. Kung ang sagot mo ay tama, ang batang lalaki ay nagbubura ng nakasulat sa pisara. Isa itong paraan para mapanatiling malinis at maayos ang ating paaralan o silid-aralan. Nararapat lamang na tulungan natin ang ating guro sa mga gawaing kagaya nito. Ang sumunod na larawan naman ang ating pagmasdan. Ano kaya ang ginagawa niya? Ginagawa naman ito kapag may nakikita kang dumi sa paligid. Kung ang sagot mo ay mahusay, pinupulot ng bata ang mga kalat at dumi sa paligid at inilalagay na ito sa basurahan. Isa itong paraan upang mapangalagaan natin hindi lang ang ating kapaligiran, pati na rin ang ating tahanan, paaralan at komunidad. Kapag may nakita tayong kalat, pulutin ito. Tanda ng kalinisan ang ating disiplina. Ano naman kaya ang ginagawa ng Boy Scout na ito? Siya ay naglalagay ng halaman sa lupa upang ito ay lumaki o lumago. Kung ang sagot mo ay napakahusay mo! Ang Boy Scout na ito ay nagtatanim. Isa itong paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ang pagtatanim ng puno ay mahalaga dahil ang puno ang nagbibigay sa atin ng lilim, pati na rin ng hangin. Nakatutulong din ang mga puno para mapigilan ang pagbaha sa mga komunidad. Dumako na tayo sa pinakahuling larawan. Ano ang ginagawa ng batang babaeng ito? Masaya niyang inaalis ang mga dumi sa gilid ng kabinet. Sadyang napakagaling mo!
Kung ang sagot mo ay... Pinupunasan niya ang mga dumi na nasa lamesa at aparador. Isa rin itong paraan upang mapangalagaan natin ang ating mga kasangkapan at gamit sa bahay. Kung nasagutan mo ng tama ang lahat ng ito, natitiyak kong may natutuhan ka nung ika'y nasa unang baitang pa lang. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagawa, sa araling panlipunan ating alamin. Ikutin ang komunidad, tuklasin ating syudad, lahat ng mahalaga. Ikaw, ako't ating sambahayan, sektor ng bayan, pamahalaan, eskwelahan at simbahan, saan pa man. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagalawan, sa araling panlipunan ating alamin. Sa araling panlipunan ating alamin. Tayo ay nakatira sa ating tahanan, na kung saan nandito ang ating pamilya na siyang nagpapalaki at nag-aalaga sa atin. Gusto niyo bang makarinig ng kwento tungkol sa isang pamilya? Ako po, teacher! Gusto ko po! Very good, Sasha! Siya, si Laya. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan ngayong panahon ng pandemya kasama ang kanyang pamilya. Ano kaya ang natutuhan ni Laya kahit nasa loob lang siya ng bahay? Nasasabik na ba kayong malaman? Tara, makinig kayo ng mabuti sa aking kwento. Si Laya. Ako si Laya. Nasa ikalawang baitang ako sa mababang paaralan ng baryo namin. Kapitan ng barangay ang tatay ko. At nagtitinda naman sa aming sari-sari store ang nanay ko. Masaya ang aming pamilya. Tuwing linggo, nagsisimba kami kasama sina lolo at lola. Isang araw, bigla na lang huminto ang pagpasok namin sa paaralan. May epidemya raw, sabi ni nanay. May kumakalat na sakit na COVID-19, sabi ni tatay. Mula noon, hindi na lumalabas ng bahay ang lolo at lola ko. Pati na rin ako. Kasi, mas madali raw mahawa ang matatanda at bata. Naging abala ang tatay ko sa pagtulong sa mga kababaryo namin. May mga araw na namimigay siya ng pagkain kasama ng mga kagawad at tanod ng barangay. Noon ko nakita kung paano magtulungan ang mga tao sa paligid namin. Magkamag-anak man o hindi, sa gitna ng krisis, may maaasahang tulong mula sa ating kapwa. Sasha, nagustuhan at naintindihan mo ba ang kwento ni Laya? Opo, teacher! Gustong-gusto ko po at naintindihan ko po, syempre. Kayo, naintindihan nyo ba? Kung naintindihan nyo, may ilan akong mga katanungan. Nasa anong baitang si Laya? Nasa ikalawang baitang si Laya, teacher. Magaling! Si Laya ay nasa ikalawang baitang sa mababang paaralan ng kanilang baryo. Ano naman ang trabaho ng kanyang tatay at nanay? Ang tatay niya ay isang kapitan. Ang nanay niya? Alam niyo ba kung anong sagot? Ibulong niyo nga sa akin? Ay, ang galing!
Ang nanay niya ay isang tindera sa kanilang sari-sari store. Salamat sa tulong niyo, ha? Napakagaling mo, Sasha. Pati na rin kayo. Sasha, sino naman ang kasama ni Laya sa pagsisimba tuwing linggo? Ang kasama po ni Laya kapag nagsisimba ay ang kanyang lolo at lola. Magaling, Sasha! Pumupunta si Laya kasama ang kanyang lolo at lola sa simbahan upang magsimba. Bakit tumigil bigla ang pagpasok nila sa paaralan? Bakit nga ba? Parang nakalimutan ko na eh. Ibulong niyo nga ulit sa akin? Sabi po nila, nagkaroon daw po bigla ng pandemya. May kumakalat na sakit na COVID-19. Tama! At simula noon, hindi na lumabas si Laya ng bahay, pati na rin ang kanyang lolo at lola. Dahil mas delikado ito para sa mga bata, pati na rin sa mga nakatatanda. Sa paanong paraan naman tumutulong ang tatay ni Laya bilang kapitan ng kanilang barangay? Namamahagi ang kanyang tatay ng mga pagkain sa kanilang kabarangay. Kasama niya rin ang mga kagawad at tanod. Tama ka dyan, Sasha! Tungkulin ng isang kapitan ng barangay na tulungan ng mga taong nasasakupan niya sa isang komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at pandemyang kinakaharap natin ngayon. Ano naman ang natutunan ni Laya sa gitna ng kinakaharap nilang pandemya? Nalaman niya na kapamilya man o hindi, sa gitna ng krisis ay may maaasahan kang tulong mula sa kasama natin sa ating komunidad. Teacher, sigurado ako na marami pa siyang natutuhan ngayong panahon ng pandemya. Hindi niya nga lang sinabi doon sa kwento. Napakahusay mo talaga, Sasha. Lahat naman tayo ay maraming natutuhan at matututuhan pa sa gitna ng kinakaharap nating pandemya ngayon. Isa na dyan ang masusing pangangalaga natin sa ating sarili. Huwag magpuyat at kumain ng masusustansyang pagkain. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating sarili, ay inaalagaan na rin natin ang bawat kasapi ng ating pamilya. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Napakahusay nyo at tiyak na tiyak akong naintindihan nyo ang kwento ni Laya. Ngayong alam nyo na ang kwento ni Laya, tulad mo at tulad ni Sasha, kayo rin ay may pamilya at komunidad na kinabibilangan. Pamilyang handa tayong alagaan sa loob ng ating tahanan at komunidad na nandyan para tayo'y tulungan kung kinakailangan. Ngayong alam mo na ang ibig sabihin ng komunidad, alamin naman natin kung ano-ano ang elemento nito. Alam nyo ba na ang isang lugar ay kailangan munang magtaglay ng mga elemento bago ito masabing ganap na komunidad? Talaga po ba, teacher? Ano pong kailangan para masabing ganap na komunidad ang isang lugar? Malalaman natin yan mamaya, Sasha. Pagmasdan muna natin ang larawang ito. Ano ang nakikita mo sa larawan? Pagmasdan ng larawang ito. Sasha, magbigay ka nga ng mga bagay na nakita mo sa larawan. Marami po akong nakikitang mga tao, teacher. May nagwawalis, nakasakay sa tricycle, mga nagtitinda, nagbibisikleta, at mga batang pumapasok sa paaralan. Magaling, Sasha! Kayo, ano pa ang mga nakita ninyo bukod sa mga tao? Kung ang sinabi nyo ay simbahan, paaralan, barangay hall, tindahan, at tahanan, ay tama kayo. Ang larawang ipinakita ko sa inyo ay larawan ng isang komunidad. Masasabi mong ganap ang isang komunidad kung ito ay, una, ang mga sambahayan ay nakatira sa isang tiyak na lokasyon o lugar. Halimbawa, si Sasha at ang kanyang mga kaibigan ay nakatira sa Barangay 1. Si Sasha at ang kanyang mga kaibigan ay nakatira sa iisang tiyak na lugar o lokasyon na ang pangalan ay Barangay 1. Pangalawa, masasabi mong ganap ang isang komunidad kung ang mga mamamayan ay nagpapakita ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng interaksyon at komunikasyon gamit ang partikular na wika.
Ang dalawang bata ay nagkakaintindihan dahil parehas sila ng wikang sinasalita. Yun na yung wikang Tagalog. May ibang mga mamamayan sa ibang komunidad na ibang wikang sinasalita, tulad na lamang nito. Ang dalawang babaeng nag-uusap ay nagkakaintindihan dahil nasa iisa silang komunidad at parehas ang kanilang wikang ginagamit. Sila ay taga Bicol, kaya Bicolano ang kanilang salita. Muli, masasabing ganap ang isang komunidad kung nagkakaintindihan ang mga tao sa pamamagitan ng interaksyon at komunikasyon. At pinakahuli, masasabi mong ganap ang isang komunidad kung ang mga tao ay namumuhay na may pagkakaisa at pakiramdam na may kinabibilangang pamayanan bukod sa pagiging magkadugo o magkapamilya. Halimbawa na lamang nito ay ang kwento ni Laya. Ang tatay ni Laya ay isang kapitan na kung saan namimigay siya ng pagkain sa mga tao, kasama ang kanyang mga kagawad at tanod. Kagaya nga ng sinabi ni Laya, natutuhan niya na sa panahon ng krisis, maaasahan ng tulong ng kapwa, kapamilya man o hindi. Nagpapakita lamang ito na si Laya ay nakatira sa isang ganap na komunidad na kung saan ang mga mamamayan sa isang lugar ay nagkakaintindihan at nagtutulungan. Sasha, ano-ano nga ulit ang mga elemento ng komunidad? Ang mga elemento ng komunidad ay una, ang mga sambahayan ay nakatira sa isang tiyak na lugar o lokasyon. Pangalawa, ang mga taong nakatira dito ay dapat nagkakaintindihan sa pamamagitan ng interaksyon at komunikasyon gamit ng isang wika. Pangatlo, namumuhay na may pagkakaisa at pakiramdam na kabilang sila sa isang pamayanan, hindi lang dahil magkadugo o kapamilya sila. Tama po ba ako, teacher? Tamang-tama! Talagang nakikinig ka ng buong husay. Palakpakan natin si Sasha. Kayo, naintindihan niyo ba ang mga sinabi ko? Ngayon ay dumako tayo sa pagsagot ng isang pagsasanay. Bibigyan kita ng 5 segundo para piliin ang letra ng tamang sagot. Piliin ang elemento ng komunidad na tinutukoy sa sumusunod na bilang. Ito ang mga pagpipilian sa bilang 1 hanggang 5. A. Lugar o lokasyon. B. Interaksyon at komunikasyon ng mga tao. C. Pagkakaisa at pakiramdam na kasali sa pamayanan. Unang bilang, kapampangan ng gamit namin sa pakikipag-usap. Kung ang sagot mo ay B, tama ka! Interaksyon at komunikasyon ng mga tao. Ang Kapampangan ay wikang sinasalita ng mga taong nakatira sa Pampanga at maging sa Tarlac. Ikalawang bilang, nagsagawa ng relief operations si Mayor. Kung ang sagot mo ay C, mahusay, pagkakaisa at pakiramdam na kasali sa pamayanan. Ang pagsasagawa ng relief operations ng ating gobyerno ay isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagtutulungan o pagkakaisa ng mga mamamayan sa isang komunidad lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ikatlong bilang, nakatanggap ang pamilya namin ng relief goods. Kung ang sagot mo ay C, tama ka! Ang relief goods ay ang mga pinamimigay ng ating mayor, kapitan, o kung sino mang mga tao na tumutulong sa isang lugar na nakabalot sa plastik na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng mga delata, bigas, gamot, damit,
at iba pa. Pinamimigay ito sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad gaya ng sunog, bagyo at kagaya ng pandemyang kinakaharap natin ngayon. Ito rin ay pagpapakita ng pagkakaisa at pakiramdam na kasali ang mga tao sa isang pamayanan. Ika-4 na bilang. Nakatira ang pamilya namin sa Tarlac City. Kung ang sagot mo ay A, tama ka! Lugar o lokasyon. Nagpapakita ito na ang pamilya nila ay nakatira sa isang tiyak na lokasyon o lugar. At para sa huling bilang, matatagpuan ang tirahan namin sa baryo. Mahusay ka kung ang sagot mo ay A, lugar o lokasyon. Sinasabi sa ika-5 bilang na ang kanilang tirahan ay matatagpuan sa baryo, kaya ang kanilang sambahayan ay nasa iisang tiyak na lokasyon o lugar. Magaling! Natapos nating sagutan ang pagsasanay. Ngunit mas magaling ka kung nasagutan mo ng tama ang lahat ng bilang dito. Muli, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At para lubos pa ninyong maintindihan ang aralin natin ngayon, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Pag-aralan at basahin ang aralin tungkol sa mga elemento ng komunidad. Paalala, takdang aralin mo ito, kaya gawin ito ng buong husay. Gawin muna ito bago maglaro. Bilang pagbubuod, ang komunidad ay pangkat ng mga tao na namumuhay ng sama-sama sa isang tiyak na lokasyon at nakikibahagi sa uri ng pamumuhay, kultura at interaksyon. Masasabing ganap ang isang komunidad kung ito ay nagtataglay ng mga sumusunod na elemento. Una, ang mga sambahayan ay nakatira sa isang tiyak na lokasyon o lugar. Pangalawa, ang mga mamamayan ay nagpapakita ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng interaksyon at komunikasyon gamit ang partikular na wika. Pangatlo, namumuhay na may pagkakaisa at pakiramdam na may kinabibilangang pamayanan bukod sa pagiging magkadugo. Naintindihan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Ikaw, Sasha, nag-enjoy ka ba at may naintindihan ka? Aba, syempre naman po, teacher. Basta talaga sa araling panlipunan, maraming natututuhan. At yan ang aralin natin ngayon, mga bata. Naway manatili sa inyong puso't isipan ang kalamang ating pinag-aralan. Bago tayo magtapos, may ipapakita akong mga larawan sa inyo. Ang mga larawang ito ang nagsisilbing haligi para sa mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan sa ating komunidad. Para malaman natin ang mga bagay tungkol dito, yan ang abangan ninyo sa muli nating pagkikita. Muli, ako si Ma'am Shane at ako naman si Sasha na nagsasabing sa Araling Panlipunan, maraming matututuhan. Hanggang sa muli, paalam!